Isipin mong dumating ka sa dulo ng iyong buhay at saka mo lamang na-realize na ginugol mo ang mga dekada sa pagtugon lang sa anumang nangyari sa iyo nang walang kontrol sa iyong emosyon, namumuhay ng walang direksyon at alipin ng opinyon ng iba. At ang pinakamasakit sa lahat, na-realize mong sanay na iwasan ang lahat ng iyon. Ito ang tahimik na katotohanan para sa milyon-milyong tao. Nabubuhay sila na nakakulong sa siklo ng pagkabalisa, paghahambing at pagsisisi dahil hindi nila pinansin ang mga prinsipyo na isinulat ni Marcus Aurelius halos 2,000 taon na ang nakalipas. Ang pilosopo emperador na namuno sa Roma sa gitna ng mga digmaan, pagtataksil at epidemya. Isang tao na sanay nagpadala sa kapangyarihan ngunit pinili niyang mamuhay ng may karunungan, balanse at layunin. Nag-iwan si Marcus Aurelius ng isang simple ngunit makapangyarihang pamana. Ang nagmamay-ari sa sarili ay nagmamay-ari sa mundo. At iyon mismo ang ihahayag sa iyo ng video na ito. Ang sining ng matalinong pamumuhay. Isang sining na maglalagay sa iyo sa unahan ng 99.8% ng mga taong nawawala sa modernong pagmamadali. Ngunit babala, tanging ang mga manonood hanggang sa pinakadulo ang tunay na makakaunawa kung paano praktikal na ilalapat ang mga aral na ito at ganap na babaguhin ang kanilang pananaw sa buhay. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tunay na kapangyarihan ng tao ay hindi nasa pagdomina sa iba kundi sa pagmamay-ari sa sarili. Sikat siyang nagsabi, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga saloobin. At kung hihinto tayo para pagmasdan ito, isa ito sa pinakasimple, ngunit madalas na hindi napapansing katotohanan ng ating panahon. Nabubuhay tayo sa panahong patuloy na kinukuha ang isip ng mga tao. Tumingin ka lang sa paligid, mga notification, social media, paghahambing, opinyon, paghusga. Gumising ang mga tao na nagre-react na agad sa mundo, hindi sila ang nagmamaneho ng kanilang sariling araw. At dito mismo sumisikat ang karunungan ng stoicismo. Ang pagmamay-ari sa isip ay parang paghawak sa timon ng isang barko sa gitna ng bagyo. Ang mga hindi marunong magmaniobra ng kanilang mga saloobin ay nauuwi sa pagkatangay ng mga alon ng takot, pagkabalisa at galit. At iyon mismo ang nangyayari sa karamihan. Naniniwala sila na ang pagdurusa ay nagmumula sa mga pangyayari, ngunit binabalaan tayo ni Marcus Aurelius na hindi ang nangyayari ang nakakaapekto sa atin, kundi kung paano natin ito binibigyang kahulugan. Isaalang-alang ang isang simpleng bagay, tulad ng traffic jam. Ang isang tao ay nagagalit, nagmumura at ibinubunton sa iba. Ang isa naman ay huminga, tinatanggap ito, at ginagamit ang oras na iyon para magnilay, makinig sa isang kapaki-pakinabang na bagay o simpleng obserbahan ang sandali. Pareho ang kaganapan, ngunit ganap na magkaiba ang epekto. Ang problema ay sinasanay tayo mula pagkabata na mag-react. Kapag may umapi sa atin, gumaganti tayo ng agresibo. Kapag hindi pabor sa atin ang isang bagay, nagrereklamo tayo. Kapag tila hindi patas ang mundo, nagpapakabiktima tayo. Ngunit nagmumungkahi ang stoicismo ng ibang landas, magmasid bago mag-react. Unawain na ang unang emosyong lumabas ay hindi kailangang maging isang aksyon. Sa maliit na paghinto, sa pagitan ng stimuli at tugon matatagpuan ang kalayaan. Maraming tao ang sumisira ng mga oportunidad at relasyon dahil hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sariling isip. Ilang beses nang may nagsalita ng hindi nag-iisip at kalaunan ay pinagsisihan ito. Ilang desisyon ang ginawa sa init ng sandali na humantong sa habambuhay na pagsisisi. Nangyayari ito dahil ang isang isip na hindi kontrolado ay parang isang ligaw na kabayo, malakas, ngunit mapanganib. Natututuhan ng Stoic na paamuhin ito sa pang-araw-araw na pagsasanay. Hindi lang isinulat ni Marcus Aurelius ang tungkol dito.
isinabuhay niya ang kanyang ipinangaral. Habang namumuno sa imperyo ng Roma, hinarap niya ang mga pagtataksil, digmaan at maging isang pandemya na sumira sa kanyang mga tao. Ngunit pinanatili niya ang kanyang kapanatagan. Naintindihan niya na ang pagkawala ng emosyonal na kontrol ay walang masusolusyunan. Ito ay parang pagtatangkang patayin ang apoy sa pamamagitan ng pagbuhos ng gasolina. Sa modernong panahon, lalong naging mahalaga ang panloob na pagmamay-ari. Ang pagkabalisa, halimbawa, ay itinuturing ng isa sa pinakamalaking problema ng modernong panahon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan sa mga tao ay nakakaranas ng pagkabalisa araw-araw at malaking bahagi sa kanila ay hindi man lang nare-realize kung gaano karaming enerhiya ang kinakain nito. Kapag ang isip ay hindi mapakali, ang buhay ay nagiging isang patuloy na larangan ng digmaan. Ngunit kapag natuto tayong obserbahan ang mga saloobin nang hindi hinahayaan ng mga ito na dominahin tayo, nagkakaroon tayo ng isang bagay na halos walang sino man ang nagtataglay. Kalinawan, isipin ng isang taong patuloy na inihahambing ang sarili sa iba sa social media. Nakikita lang niya ang perpektong bahagi ng buhay ng ibang tao at naniniwala siyang hindi sapat ang kanyang sariling buhay. Ang resulta ay pagkabigo at kawalan ng seguridad. Kung gagamitin ng ganong tao ang mga prinsipyo ng stoicismo, maiintindihan niya na ang nakikita niya ay isang ilusyon lamang, isang pagkukunwari at ang tunay na sukatan ng personal na halaga ay nasa pamumuhay ayon sa sariling prinsipyo, hindi sa mga panlabas na inaasahan. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Keanu Reeves. At kahit matapos harapin ang pagkawala ng kanyang asawa, anak at malalapit na kaibigan, nananatili siyang simbolo ng kapanatagan, kabutihang loob at pagiging kasalukuyan. Natuto siyang huwag mag-react ng pabigla-bigla sa sakit, kundi tanggapin ito at gawing lakas. Ang ganitong pamumuhay ang siyang tatawagin ni Marcus Aurelius na panloob na pagmamay-ari. Ang pagkontrol sa isip ay hindi nangangahulugang pagpigil ng damdamin, kundi pag-unawa na ang mga ito ay panandalian lamang. Kapag lumitaw ang galit, isa lamang itong bisita. Kapag bumangon ang takot, ito ay isang dumadaang ulap lamang. Ang pagkakaiba ay nasa hindi pagpapahintulot na matangay ka ng mga ito. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Realize mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ang sipi na ito ay nagsisilbing paalala na ang panloob na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kalagayan ng mundo, kundi sa kung paano mo pipiliing mag-react dito. Sa modernong panahon, kung saan lahat ay mabilis at instant, ang mga natutong panatilihin ang kapanatagan ay natural na namumukod-tangi. Sa trabaho, sa mga relasyon, sa mahahalagang desisyon, mas mahusay ang mga pagpapasya ng mga malinaw mag-isip. Kapag ang iba ay nawawalan ng pag-asa, ang matalino ay nagmamasid. Kapag ang iba ay sumisigaw, ang matalino ay nakikinig. At iyan ang naglalagay sa kanila ng mas maaga kaysa sa nakararami. Ang pagsasanay ng isip ay hindi isang bagay na nangyayari magdamag, kundi isang pang-araw-araw na ehersisyo. Nangangahulugan ito ng paggising at pagmamasid sa sariling mga saloobin. Pagpansin kapag automatiko kang nagre-react at sadyang pagpili kung ano ang karapat-dapat sa iyong atensyon. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa mga argumento na pinapairal ng ego, paghinga bago sumagot, pagtanggap na hindi lahat ay nasa iyong kontrol. Unti-unti, binabago ng pagsasanay na ito ang iyong paraan ng pamumuhay. Ang pamumuhay na may panloob na pagmamay-ari ay parang pagdadala ng isang hindi nakikitang kalasag. Nananatili ang mundo, ngunit walang nakakaapekto sa iyo sa parehong paraan.
Hindi ka pinapatumba ng pamumuna, hindi ka pinapapasa ng mga problema, at hindi ka pinangingibabawan ng kaguluhan. At kapag narating mo ang estadong ito, nare-realize mo na tunay kang nangunguna sa halos lahat. Dahil habang ang mundo sa labas ay nasa kaguluhan, sa loob mo ay naghahari ang isang hindi matitinag na kapayapaan. Minsan ay isinulat ni Marcus Aurelius, tanggapin ang anumang dumating sa iyo sapagkat walang nangyayari na hindi ka inihanda ng kalikasan na pasanin. Ang pangungusap na ito ay naglalaman ng isa sa pinakadakilang sikreto ng karunungan ng Stoicismo. Ginugugol ng karamihan sa mga tao ang kanilang buhay sa pagsubok na labanan ang realidad, nagnanais na sana'y iba ang mga bagay, na para bang ang simpleng paglaban ay makakapagpabago sa kung ano na ang nangyari. Ngunit ang totoo, ang buhay ay hindi sumusunod sa ating kagustuhan. Sumusunod ito sa kanyang daloy, walang pakialam sa kung ano ang ating nais, at nasa atin ang pagpili kung tayo ay hihilahin ng agos o matututong lumayag dito ng may kapanatagan. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko, kundi pag-unawa na ang nasa harapan natin ay kung ano ang kasalukuyang umiiral, at ang mentally na paglaban sa hindi maiiwasan ay isang aksaya ng enerhiya. Ilang beses ka nang naabala ng trapiko, ng ulan na sumira sa iyong mga plano, ng hindi inaasahang pagkaantala o isang kabiguan na wala sa iyong kontrol. At ano ang nagbago pagkatapos? Wala. Nanatili lamang ang emosyonal na pagkapagod. Ang pagtanggap ay ang sining ng pag-unawa na ang galit ay hindi nagbabago ng katotohanan. Sinisira lamang nito ang iyong kapayapaan. Sa panahon ng paghahari ni Marcus Aurelius, hinarap ng imperyo ng Roma ang mga digmaan, pagtataksil at maging isang mapangwasak na pandemya. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang sumusulat sa sarili tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapanatagan at pagtanggap sa kapalaran. Sinabi niya, anuman ang mangyari sa iyo ay inihanda na para sa iyo, at ito ay hinabi na sa iyong pagkatao mula pa sa simula. Ang pag-unawang ito ang pumigil sa kanya na magrebelde laban sa mga pangyayari at pinanatili siyang matatag sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, ang pagdurusa ng mga tao ay kadalasang nagmumula sa paglaban sa realidad. Kapag may lumihis sa inaasahan, ang automatikong saloobin ay, hindi ito dapat nangyayari sa akin. Ang simpleng parirala na ito ang hudyat ng simula ng isang panloob na kaguluhan na bumubulok sa isip. Isang malinaw na halimbawa ay nasa mga relasyon. Kapag natapos ang isang relasyon, maraming tao ang nagugugol ng ilang buwan o kahit taon na nakakulong sa nakaraan. Inuulit ang kung ano sana ang nangyari, sinusubukang humanap ng mga sagot na marahil ay hindi kailanman darating. Itinuturo ng Stoicismo na walang kalayaan hanggat hindi mo tinatanggap ang nangyari. Ang pagtanggap ay hindi paglimot. Ito ay pagkilala na ang sakit ay bahagi ng karanasan ng tao at na ang kinabukasan ay mabubuo lamang mula sa sandali na huminto ka sa paglaban sa kung ano na ang nakalipas. Isipin kung gaano karaming oportunidad ang nawawala dahil sa pagtanggi ng isang tao na tanggapin ang pagbabago. Ilang tao ang nananatili sa hindi maligayang trabaho dahil lamang sa takot na magsimulang muli. Ilan ang nagpipilit sa mga sirang relasyon dahil hindi nila kayang isipin ang pagbitaw. Ang pagtanggap ang siyang nagpapalit ng pagdurusa sa karunungan. Ito ang nagpapahintulot sa iyo na tingnan ang nangyari at magtanong, ano ang dapat ituro nito sa akin? Sa panahon ng kamakailang pandemya, halimbawa milyon-milyong tao ang nakitang naglaho ang kanilang mga routine magdamag. Habang ang marami ay nawalan ng pag-asa, ang iba ay tinanggap ang sitwasyon at naghanap ng paraan upang umangkop. Lumikha sila ng mga online na negosyo, nagbago ng karera,
natuto ng mga bagong kasanayan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lumalaban sa realidad at ng mga nakikipagtulungan dito. Ang pagtanggap sa kung ano ang kasalukuyan ay hindi nangangahulugang pagsuko sa pagbabago, kundi pagsisimula mula sa kinaroroonan mo. Mayroon ding malalim na koneksyon sa pagitan ng pagtanggap at kalusugan ng isip. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong nagsasagawa ng sadyang pagtanggap ay may mas mababang antas ng stress at pagkabalisa. Nangyayari ito dahil kapag tinanggap mo ang isang sitwasyon, binibigyang kahulugan ng utak na ang panganib ay lumipas na at ang katawan ay umaalis sa kanyang patuloy na estado ng pagkaalerto. Ang isip na dating nakikipaglaban sa sarili ay sa wakas nakakahanap ng kapahingahan. Itinuturo sa atin ni Marcus Aurelius na ang pagyakap sa kung ano ang lumalabas ay isa ring kilos ng pagtitiwala sa natural na kaayusan ng buhay. Pinaniwalaan niya na bawat kaganapan, gaano man ito kasakit tignan, ay may ginagampanang bahagi sa pag-unlad ng kaluluwa. Lahat ng nangyayari ay makatarungan lamang kung ito'y iyong susuriin ng malinaw, isinulat niya. Ang pahayag na ito ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Gaano kadalas na ang isang masakit na kawalan ay kalaunan ay nagbigay daan sa mas mainam na bagay. Gaano karaming beses na ang isang balakid ay nagpilit sa iyo na lumago sa paraang hindi kailanman magagawa ng kaginhawaan. Ang mga individual na naglilinang ng pananaw na ito ay nakakalikha ng isang tahimik na lakas. Hindi sila nawawala ng pag-asa sa harap ng pagsubok. Hindi sila nagpapanggap na biktima. Sa halip, harapan nilang sinasagupa ang mga hamon at nagmumuni-muni. Ito ang aking kasalukuyang realidad. Ano ang magagawa ko rito? Ang kaisipang ito ang naghihiwalay sa mga lumalago mula sa mga nalulunod sa reklamo. Ang paglalakbay ni Oprah Winfrey ay nagpapakita nito. Tiniis niya ang kahirapan, pang-aabuso at pagtanggi, ngunit pinili niyang yakapin ang kanyang nakaraan bilang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa halip na magpatuloy sa sakit, ginawa niya itong gatong upang magbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Ito ang esensya ng pagtanggap, ginagawang layunin ang sakit. Ang pamumuhay sa ganitong paraan ay nakapagpapalaya. Sa bawat pagkakataon na tinatanggap mo ang hindi mo mababago, may lumalawak sa iyong kalooban, nawawalan ng kapit ang galit, humuhupa ang pagkabahala at umuusbong ang isang puwang ng kalinawan kung saan dati pagkalito lamang ang namamayani. Sa puwang na ito, ipinanganak ang karunungan na nagdadala ng kakayahang kumilos ng mahinahon. Sa makatwid, kapag may nawawala sa iyong kontrol, alalahanin ang mga salita ni Marcus Aurelius. Tanggapin ang lahat ng nangyayari sa iyo, sapagkat walang nangyayari sa iyo na hindi ka inihanda ng kalikasan upang pasanin. Ang damdaming ito ay higit pa sa simpleng payo. Ito ay isang paanyaya upang mamuhay ng may espiritong walang pasanin. Sapagkat habang ang mundo ay nagsisikap na kontrolin ang hindi makontrol, ang mga natututo ng pagtanggap ay lumalakad ng payapa, anuman ang mangyari. Si Marcus Aurelius ay may napakalinaw na pananaw tungkol sa kapangyarihan ng disiplina. Pinaniniwalaan niya na pinatitibay ng sangkatauhan ang sarili sa pamamagitan ng pagkontrol sa sariling mga simbuyo ng damdamin. Sa kanyang meditations isinulat niya, "Huwag kang kumilos na parang mabubuhay ka ng 10,000 taon. Nakabitin ang kamatayan sa iyo. Habang ikaw ay nabubuhay, habang ito ay nasa iyong kapangyarihan, maging mabuti." Ang siping ito ay naghahatid ng isang makapangyarihang paalala. Ang panahon ay napakakliit para sayangin sa katamaran, pagpapaliban at kawalan ng direksyon. Ang disiplina ang naghihiwalay sa mga nangangarap lamang mula sa mga talagang nagpapabago ng kanilang buhay.
Sa kasalukuyang panahon, madalas na naghahanap ang mga tao ng motibasyon na parang ito ay isang malamahikang pinagmumulan ng enerhiya. Nais nilang makaramdam ng pagnanais na kumilos, ngunit itinuro ni Marcus Aurelius ang kabaligtaran. Ipinahayag niya na hindi tayo dapat umasa sa damdamin upang gawin ang dapat gawin. Dapat unahin ang tungkulin kaysa sa kasiyahan. Gaano karaming beses mo nang napabayaan ang isang mahalagang gawain dahil lamang sa wala ka sa kondisyon? Ito ang bitag ng modernong pag-iisip, ang paniniwalang kailangan ng inspirasyon upang kumilos. Nauunawaan ng isang stoiko na ang kilos ang nagdadala ng inspirasyon at hindi ang kabaligtaran. Kapag pinagmamasdan natin ang modernong buhay, napapansin natin ang isang malaganap na kawalan ng disiplina. Mga individual na hindi maayos ang pagtulog, patuloy na napapagod at nagrereklamo sa kakulangan ng oras, ngunit nagugugol ng maraming oras sa social media. Ang mundo ay naging isang lugar kung saan patuloy na ibinebenta ang mga pampagulo at ang mga walang pagpipigil sa sarili ay madalas na nagiging biktima ng sistemang ito. Ang disiplina ang panlunas sa bitag na ito. Ito ay nagbabalik ng kapangyarihan ng pagpili. Hindi naging madali ang buhay ni Marcus Aurelius. Kahit bilang emperador, bumabangon siya bago sumikat ang araw upang isulat ang kanyang mga pagninilay at ayusin ang kanyang araw. Pinaniniwalaan niya na dapat sanayin ang isipan araw-araw tulad ng kalamnan. Ang tuloy-tuloy na pagsasanay ang nagpanatili sa kanya na matatag sa harap ng mga hamon. Nang isulat niya, "Bumangon ka sapagkat hindi ka nilikha para humiga." Kinausap niya ang kanyang sarili, nilalabanan ang likas na hilig na maghanap ng kaginhawaan. At ito ay isang laban na hinaharap nating lahat araw-araw. Sa kaibuturan nito, ang disiplina ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Ito ay ang pagpili na gawin ang kinakailangan ngayon upang ang iyong sarili sa hinaharap ay anihin ng mga gantimpala. Pag-isipan kung gaano karaming individual ang umaabandona sa kanilang mga adhikain sa kalagitnaan dahil hindi nila kayang panatilihin ang focus. Nagsisimula sila ng isang dieta, isang kurso, isang proyekto, tanging para lamang sumuko kaagad. Kalaunan, nagtataka sila kung bakit walang nagbabago. Ang issue ay hindi kakulangan sa talento, kundi kakulangan sa pagiging tuloy-tuloy. Itinuro ni Marcus Aurelius na dapat nating gawin ang mabuti ng natural, tulad ng araw na nagbibigay init ng walang inaasahang kapalit. Ang pagiging disiplinado ay tiyak na ito. Kumilos dahil ito ang tama, hindi dahil gusto mo. Sa mundo ngayon, nakikita natin ang malinaw na halimbawa kung paano hinuhubog ng disiplina ang tagumpay. Si Dwayne "The Rock" Johnson ay isa sa mga ganoong personalidad. Sa kabila ng katanyagan at yaman, pinananatili niya ang isang mahigpit na gawain ng pagsasanay at trabaho. Nauunawaan niya na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagiging tuloy-tuloy, hindi sa panandaliang kasidhian. Ang kaisipang ito ay lubos na stoiko. Hindi mahalaga kung pagod ka o kung hindi paborable ang araw. Ang pangako sa kung ano ang dapat gawin ay nananatili at may siyentipikong batayan para dito. Ipinahihiwatig ng mga pag-aaral na ang mga disiplinadong individual ay nag-uulat ng pakiramdam na mas masaya at mas mababa ang stress, tiyak dahil nagtatatag sila ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Kapag mayroon kang nakabalangkas na gawi, pinapanatili ng utak ang enerhiya at binabawasan ng damdamin ng kawalang katiyakan. Ang gawain ay nagiging anyo ng proteksyong mental, para bang bawat disiplinadong kilos ay isang tisa na nagtatayo ng isang panloob na kuta. Gayunpaman, mahalaga na maunawaan na ang disiplina ay hindi paninigas. Hindi ito nangangahulugang pamumuhay ng walang kasiyahan, kundi ang pagbalanse ng kasiyahan at responsibilidad.
Naniniwala si Marcus Aurelius na dapat pagsilbihan ng kasiyahan ang katuwiran, hindi ang kabaligtaran. Kapag ang kasiyahan ang naging tanging gabay, ang isang individual ay nawawalan ng direksyon. Gaano karaming talentadong individual ang kilala mo na sumayang sa kanilang potensyal dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili? Mga celebrity na nawalan ng karera, relasyon at kalusugan dahil hindi nila makontrol ang kanilang sariling labis na pagpapakasawa. Puno ang kasaysayan ng ganoong mga halimbawa. Ang kawalan ng disiplina ay isang mabagal na anyo ng pagsira sa sarili. Sa kabilang banda, kapag nililinang ang disiplina, nagbabago ang buhay. Ito ay nagpapalaki ng tiwala habang sinisimulan mong gampanan ang mga pangako na ginagawa mo sa iyong sarili. Sa bawat pagkakataon na nalalampasan mo ang sariling pagiging walang kibo, pinatitibay mo ang paniniwala sa iyong mga kakayahan. Ang tiwala sa sarili na ito ang nagpapanatili ng kapanatagan sa harap ng pagsubok. Naniniwala si Marcus Aurelius na dapat tayong kumilos alinsunod sa ating makatuwirang kalikasan. Ang tao ay nilikha upang magtrabaho, umunlad at magambag. Kapag ang isa ay nabubuhay tanging sa paghahanap lamang ng ginhawa, lumalayo sila sa kanilang tunay na esensya. At ito ang dahilan kung bakit napakarami ang nakakaramdam ng kawalan. Kahit mayroon ng lahat, kulang sila sa layunin at ang layunin ay isinilang mula sa pagkilos. Ang disiplina ang nagtutulak sa iyo na gawin ang dapat gawin kahit walang nakakakita. Ito ay ang pagbangon mula sa kama kapag nananabik ang iyong katawan na manatili. Pag-aaral kapag ang isip mo ay naghahanap ng paglilibang. Pagpapatuloy kapag tila napakahaba ng daan. Nauunawaan ng isang stoiko na ang bawat maliit na pang-araw-araw na pagsisikap ay isang pagtatagumpay sa sarili. Dahil dito, ako ay nagmumungkahi ng isang hamon. Pumili ng isang simpleng bagay, isang bagay na alam mong dapat mong gawin, ngunit laging ipinagpapaliban. Maaari itong paggising ng mas maaga, pag-eehersisyo, pagbabasa araw-araw o pagninilay-nilay. Gawin ito sa loob ng 7 araw nang walang palya. Obserbahan kung paano nagre-react ang iyong isip, kung paano ito sumusubok na sirain ka, at kilalanin ng kapangyarihan na lumilitaw kapag natalo mo ang pagtutol na ito. Sa ehersisyong ito, isinilang ang tunay na kalayaan. Sa huli, sino man ang alipin ng kanilang sariling mga pagnanasa ay hindi kailanman magiging tunay na malaya. Ang disiplina, gaano man kahirap tingnan, ay ang pinakadirektang daan tungo sa isang magaan at makabuluhang buhay. Sapagkat kapag kinokontrol mo ang iyong sarili, wala nang anumang maaaring kunin sa iyo ng mundo. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa kanyang panahon. Namahala siya sa isang imperyo, nagtaglay ng yaman, hukbo, at respeto, gayunpaman hindi tulad ng marami, hindi niya hinayaang dominahin siya ng kapalaluan. Sa kanyang meditations, isinulat niya, malapit mo nang malimutan ang lahat ng bagay at malapit na ring kalimutan ka ng lahat ng bagay. Ang kamalayan na ito sa pagiging panandalian ang nagpanatili sa kanya na matatag. Alam niya na ang kapangyarihan at kasikatan ay panandalian at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung anong taglay niya, kundi sa kung sino siya kapag walang nakakakita. Ang kapalaluan ay isa sa pinakamalaking kalaban ng karunungan. Ito ang puwersa na nagtutulak sa mga tao na maniwala na sila ay nakahihigit sa iba, na sapat na ang kanilang alam, na wala nang higit pa para sa kanila na matutunan. Ang kapalaluan ay nabubuhay sa pag-apruba, paghahambing at panlabas na anyo. At habang mas nagsusumikap ang isang tao na patunayan ang kanilang halaga sa iba, mas lumalayo sila sa kanilang tunay na sarili. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan madalas mas matimbang ang imahe kaysa sa pagkatao.
Ang pagpupumilit na ipakita ang tagumpay, kagandahan at perpeksyon sa social media ay nanganak ng isang henerasyon ng emosyonal na pagod na individual, patuloy na naghahanap ng pagpapatunay ngunit bihirang makaramdam ng tunay na pagkakumpleto. Si Marcus Aurelius, kahit bilang emperador, ay pinapaalalahanan ang sarili araw-araw na siya ay isa lamang tao sa milyon-milyon, sakop ng parehong sakit at limitasyon. Pinayuhan niya, huwag mong hayaang mamaga ang iyong sarili sa tagumpay ni masiraan ng loob sa kabiguan. Ito ang esensya ng stoikong pagpapakumbaba. Ang hindi pagpapayag sa sarili na maiangat o mawasak ng mga sitwasyon. Ang marunong na tao ay hindi nakadepende sa paghanga ng iba sapagkat ang kanilang kapayapaan ay hindi nagmumula sa labas. Ang kapalaluan ay nagtutulak sa atin na maniwala na tayo ang sentro ng mundo, ngunit palaging nakakahanap ng paraan ang buhay upang patunayan ang kabaligtaran. Ang nabubuhay para lamang sa sariling refleksyon ay kalaunan ay nagiging bilanggo nito. Pagmasdan lamang kung gaano karaming matagumpay na individual ang nawalan ng lahat dahil sa pagkabigo na pamahalaan ang kanilang sariling kahambugan. Ang halimbawa ni Kanye West ay nagpapakita kung paano ang kapalaluan ay maaaring maging sanhi ng pagsira sa sarili. Ang talento na nagtulak sa kanya sa tuktok ay bumulag din sa kanya at ang kawalan ng kontrol sa kanyang pampublikong imahe ay nagdulot ng pabigla-bigla at mapanirang desisyon. Ang aral ay malinaw. Kapag ang kapalaluan ang namamayani, nawawalan ng lugar ang katuwiran. Sa kaibahan, isaalang-alang ang isang tulad ni Morgan Freeman, isang hinahangaan ngunit maingat na tao. Ang kanyang pangalan ay bihirang maiugnay sa mga eskandalo o kontrobersiya. Kakaunti ang kanyang sinasabi, ngunit ang kanyang mga kilos at kapanatagan ay nagbibigay ng malaking kahulugan para sa kanya. Ang ugaling ito ay refleksyon ng isang taong nakakuha ng kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Ang tunay na marunong ay hindi kailangang magpakitang gilas sapagkat ang kanilang presensya lamang ay sapat na. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang pagbababa ng sarili. Ito ay tungkol sa pagkilala sa lugar ng isa sa kalawakan ng buhay. Ito ay ang pag-unawa na gaano man karami ang ating alam, palaging may matututunan pa. Gaano man karami ang ating makamit, lahat ay maaaring magbago sa isang gabi. Ang pagkaunawa mismo na ito ang pumipigil sa pagmamataas at lubos na nauunawaan ito ni Marcus Aurelius. Kahit bilang emperador, sumusulat siya ng mga paalala sa kanyang sarili tulad ng, alalahanin mong ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Ang gawaing ito ang nagpapanatili sa kanya na mapagpakumbaba, na nagpapaalala sa kanya na ang kapangyarihan at katayuan ay hindi nagpapawalang hanggan sa kanya. Sa lipunan ngayon, pinahahalagahan ang mga namumukod tangi, ang pinakamalakas magsalita o ang mga nagpapahayag ng kanilang sarili. Ngunit itinuturo ng stoicismo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkontrol sa sarili. Ang ego ay naghahangad na kontrolin ng iba. Ang karunungan ay naghahangad ng pagpipigil sa sarili. At ang pagkakaibang ito ang nagpapabago sa lahat. Ang mga nagpapahintulot sa ego na mangibabaw ay kumikilos ng padalos-dalos, namumuhay sa isang buhay ng mga reaksyon. Ang mga naglilinang ng pagpapakumbaba ay kumikilos ng may layunin at balanse. Ang kawalan ng pagpapakumbaba ay may malaking kabayaran. Ilang matagumpay na individual ang nawalan ng lahat dahil sa paniniwalang sila ay hindi kayang galawin. Mga atleta na inakyat sa ulo ang kasikatan, nawalan ng pokus. Mga negosyante na gumawa ng mapagmataas na desisyon at bumagsak ang kanilang mga imperyo. Mga artista na nalunod sa sobrang kumpiyansa. Umuulit ang kasaysayan dahil ang ego ay walang kabusugan.
Naghahangad ito ng paghanga, pagkilala at pagdakila, ngunit hindi kailanman tunay na nasisiyahan. Ang pagpapakumbaba sa kabilang banda ay nagdudulot ng kapayapaan. Kapag hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman, nawawala ang pasanin ng paghahambing. Kapag nauunawaan mong ang tunay na halaga ay nasa kung ano ang iyong ginagawa, hindi sa kung ano ang iyong ipinapakita, gumagaan ang buhay. Para itong isang panloob na katahimikan na pumapalit sa ingay ng mga panlabas na inaasahan. Iyan ang tunay na kalayaan. Tiningnan ni Marcus Aurelius ang buhay bilang isang dula, kung saan ang bawat isa ay gumaganap ng kanyang papel at walang sinuman ang mas mahalaga kaysa sa iba. Sabi niya, lahat ng ating naririnig ay opinyon, hindi katotohanan. Lahat ng ating nakikita ay perspektibo, hindi ang katotohanan. Ang pagkaunawang ito ang pumigil sa kanya na husgahan ang iba at nagpanatili sa kanya na bukas sa pagkatuto. Alam niya na ang pagmamataas ay isang hadlang na humahadlang sa pag-unlad. Sa mundo ngayon, ang turong ito ay mas mahalaga kaysa kailanman. Nabubuhay tayo na napapalibutan ng mga paghahambing at ang ego ay patuloy na pinapakain ng mga likes at mga validasyon. Ngunit ang mga nabubuhay para hangaan ay laging nasa bingit ng pagkabigo dahil pabago-bago ang panlabas na opinyon. Isang araw ikaw ay pinapalakpakan, sa susunod ikaw ay binabatikos. Nauunawaan ito ng isang stoic at nananatiling hindi natitinag. Naninindigan silang matatag tulad ng isang bato laban sa hangin. Ang pamumuhay ng may pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa kadakilaan. Ito ay tungkol sa pagkilos ng may kadakilaan ng hindi nangangailangan ng pagkilala. Ito ay paglilingkod ng walang inaasahang gantimpala. Ito ay pagkatuto kahit pa isa ng dalubhasa. Kapag huminahon ang ego, lumalago ang kaluluwa. At sa katahimikang ito, lumilitaw ang karunungan na lubos na pinahahalagahan ni Marcus Aurelius. Ang pagpapakumbaba ang nagpapanatili sa atin bilang tao. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ay hindi isang tropeyo, kundi isang responsibilidad. Na ang tunay na lakas ay nasa pananatiling nakasentro kahit pa pinapalakpakan ka ng lahat. Dahil sa huli, binubura ng panahon ang mga pangalan, tagumpay at titulo, ngunit hindi nito kailanman binubura ang karakter ng mga namuhay ng may layunin. Lubos na nauunawaan ito ni Marcus Aurelius. At iyon ang dahilan kung bakit makalipas ang daan-daang taon, patuloy na umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita bilang paalala, hindi ang kapangyarihan ang nagpapakita kung sino tayo, kundi kung paano natin ito ginagamit. Siya na nagpapatahimik sa ego ang nagmamay-ari ng tadhana. Kung ang nilalamang ito ay umantig sa iyong damdamin, mangyaring ibahagi ito sa isang taong espesyal o sa taong sa tingin mo ay kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli at sa paglalaan ng isang sandali ng iyong araw upang magnilay kasama ko. Isang kagalakan ng ibahagi ang kaisipang ito sa iyo at umaasa akong makita ka sa susunod na video.